Praise the Lord, everybody. Before I proceed sa atong mensahe, sinaga may announcements kating mga importante. Natal sa Diyos, support ng announcement ng mga author. Inang si Sister Joy, Sister Jeneline, with respect to her, Pastoriano ko sa iyo. Si J.K. manupulik sila yung semana ni plano nila mapakasal. So, ang posisyon na akon kag whole EPA, barong taktanan. We have no part. Di ta mag-participate, basta membro, pamilya. Kaya mati ko to, may mga Diyos to nga ginpa nila sa ilang entourage, sa ilang kasal. So, posisyon ng EPA, we will have no part sa kasal nilang ito. Kaya hindi maayong mga butangan din sa puno, tugtog lang yung plano nila. We are trying to bypass sila. Bukod kay kabalo na sila sa rasong they will bypass sila. So, wala sa isa ko sa page si Sister Rin tagaan kay his the mother. Pwede siya ka-join ko din ng kasal kay Sister Mother. So, no family is allowed to join with the kasal. And then, the next, kabalo ko sa inyo, si Badeo Silito, Diyos to, nag-rebuild din naman. Ganyan kaluwi, anak sa rin mula sa financial trouble, pag mula sa una, pagbalik ka di, hindi kisa mag-admit sa fault, sa mga nag-agi na himo mag-ulutod sila. Kita mo, sakto kayo ng misyonero ko sa una, tao, himo trouble sa una, balik sila sa church, wala acknowledgement, wala repentance, they'll do it again. Correct din si Baligat, misyonero. Remember this, they'll do it again. Hapos na pag-ibon na, away, di sa acknowledgement. O despite sina, ito naluoy ko sa iya. Grabe, agyan niya. Plus, buligan sa pamilya, bulti, emergency, asylum din. Money, tanan, iya, pagkaisa sa Baligat. Ang rason nga, rebuild din naman sa luwat, kay ginalagayan ko sa sang kaniga tining presos bataan to, mawali pa, magulong-pulong pa, sunod pangamuyo, yan, damo-damo, pang dalaya pangamuyo. Dispis diri, batik ko sa men, yung gamit sa ibisi diri, damo reklamo. Kaya nga pagkatao sinawa, padayaw sa, bugo ng pagkatao yan. So, syuak, dayaw, umingon. Kailang sarway sa lugar, mag-MC ka gani sila, MC ka lang na, hindi ka na magwali, hindi ka na mag-song. Kung leader ka lang, hindi ka na may preacher mo, unang trapper. Tutuan ko sila, ko brother, pwede ito ka pansig mo, legal. Kung kuha mo din ka na, kita mo rin may kausay, dito ka na, dito kaya nga may training mo. Tingnan mo kung kada simba, kung nato magkoreksyonan, ginapan ko na lang gayon. Para dasig improvement na personal ko lang like correct tudlungan para dasig improve sila kuti sa imo marami sa magsiling blaga sila no kung ano di ko sa imo man mag opening prayer kagani pagamuyoan mo ako na pagbukas ng isang Sunday school program di ka na magamuyo iban tao so di ka naman walang puno pag mag-short pa na out of order ang tawag sila. Huwag kami kaintinti sa mga order na ako yan kaintinti ko. Kung hindi ka mo rebuild, obedient na ka mo, mag-aalam ka mo sa obra ng Diyos. Kaya insulto, mag-sakit sa inyo. Bakit kayo magpagamit ka mo sa church, aking duty na mentoran ka mo, kagtudluan kayo. Ang mga sabaran tao sa inyo mo. Pagbubuon yung simba. Sang enjoy ang abilidad niya, hindi ako. Diba? Mas po yung simba. Kapag ka nag-correct yun, hindi ka gagamit sa iyo. Ipakuloreksyonan kimang ka mo. Galing tiko agad dyan, thinking mo. Tiko heart. Pagkilala ko siya, hindi matudluan. Lain buod siya nga yung tudluan. Kaya pagkabig niya, mayo na pizza ka. Sa Manila, ako rin ginagayaw sa... Ito ay ito ba yung mo?
mga Pentecostal doktor, kansindi mo, sarili yan, magkapala. Ngayon ko isunang sinuhat niya, pray ka na, ako na. May prayer meeting man nga lain. Luluwa ko kaya, sagat na ko sa kuna. Fatherly, brotherly, godly. Kahit tiko karakter sa tao. Parami mo. Ialain mo, Diyan. Diyan mo galing na nga mag-doctrine mo din sa mati, basa sa Bible. Isang December, managali. Laging admonish ko sa this is the right way. Hindi na sa chapter. Ako yan, wala na, ipay ko muna. Thank you, Pastor. Ipa, authority ko hindi magtudlo. Duty ng authority. Kaya alam ko, doctrine ko din, tapos tayo ako, nabasa Bible. Hindi sa mati, lain mo siya sa akin. Lain matiyag yung na tudluan sa. So, you're wrong. Kung kamo na atag pagtudlo, so namin yung espiritu, lain matiyag yun. There's something wrong with you. Pagkatao mo, may pagka-distorted ang pagkatao mo. Thinking mo, attitude mo. Hindi gusto. Paano ka maguswag? Madya ko sobrahan niya sa kanya, kapasakop man sa guru sa kumpanya na driver niya. Correct? Lala ko sa Domingo, sa mati. Ko, pay attention na nai. Kaya may ginadrive ko nga punto kay Iban, why man pamati. Sige, bitsa. Mga isog mo. Iwan makita. Kung ba niyo Diyos to? Mati anay? Punta na basa. Correct? Authority na yan. You are disobeying divine authorities of church. Kung pinapangabay ka ng mati anay, hindi ka pakita sa isog mo. Buwasan mo yung batas ka. Pwede ako, may sayawa sa pati ko, bago saya. I know what I'm doing. I know what I'm doing here. Yes. You cannot do it sa church. Hindi mo kayo namimo sa ibanda sa church ka. Sa Diyos niya. Hindi ka pakita kung isog eh. Hindi mo na pakita sa church. Arrogante, kaya mo yung bastos kayo, meron ko yung church din. Kaya putang kita sa Ginoo sa church to be trained. You have to behave. Bisan sa man. Pasalamat naman sa samahan. Sila tudluan ka mo di. Hindi lang doktrina. Hasta edukasyon. Sa tanan nga field, gina-edukar ka mo. Para wherever you go, mga tumulong o ka mong educated ka mo. Why naman siya may eskwila mo? Why naman ibang katudlo sa inyo? Para church na gilang, siya sa dugang para inyo ihibalo. Wala, nobody can teach you. Church na gilang, siya sa magsige ka mag-grow sa inyo. Pag-intindi. No? Kung hindi pa ka matudluan diri, why chance mag-improve, mag-correct ka ng pagkatiko sa pagkatao. Kung hindi ka matudluan, hindi ka batong sina, kabala ka mong danger mo dira, God will turn you over unto reprobate mind. Romans chapter 1, last verse. If you refuse to be corrected, butang-ta anak ka sa Diyos, anong tawag sa iyo? Hindi anak sa Diyos, bastard. Tama? Diba? Bata nga di makurikan sa girikanan, yun at asan? Hebrews. Hindi, bastard ka. Sa ilonggo, unon ka. Huwag ka discipline. Huwag ka correction. Hindi mo lang grabe confidence ko suglingan mo kung sino kang ngamayon. No! Aring talaksan. This is the measurement of whether you are right or wrong. I'm dealing with you by this. The deal ko sa inyo, Diri ka ginakakos ko. Isa na ano ka namin, thinking mo. Sa pulong, this is the rule. This is the Supreme Court. Sa atong behaviors as a people of God. So, nag-reveal din naman sa very bad. Sabi niya daw, no? Kay Dami, sabi niya last, niyang lahat daw sa sila ay mali. Tagod na yan kayo na-offend na kaya ko. Ay, pride. Offend kaya pride na gusto nito sa mapayunan. So, very unfair, very unjust. Yun.
unrighteous yun. Yung mo lang feeling, ginakuan mo na endure feeling mo, lahat ay imo yung condemn mo lahat. You are very unfair, very unjust. So, base may iban, hindi nga mo na konsepto. Istorya ka mo sa akon, I would like to help you. Talk to me concerning your thoughts, your ideas, your attitude. You consult mo kung bala tama ba ito ganun para you walk soft with God, please. Walk soft with God. Kasi may mga damnation din dito, salvation, pero mayroon din curse, blessing, curse. Akuan, so may damnation, may condemnation, yun, may mga babala din. So let me help you, let me guide you. I love you people. And I want you to learn how to walk with God, right? Para we don't live for the Lord just for today. We live for the future. And until Jesus will come. For eternity, in fact. Nga tama kayo ngayon. So, sa ulihi, tama pa rin. Hanggang mag-grow up kayo. Maging normal yung spiritual growth ninyo. You know? Now, I'll tell you something. When I talk about growing in the Lord, have you grown? How can you say you have grown up sa church spiritually? Itong dalawang bagay na dapat mag-grow ka. You grow sa proper order. Nasa order yung lahat na ginagawa mo according to the order ng Bible. Then the next, you grow sa proper order. Righteousness na Diyos. Hindi lang pagudi-gudi, being nice, hindi. Kundi proper righteousness na Diyos according sa prescription. So let me help you and guide you. Hindi kayo mag-iiro. Okay, padinan ko, tiksama sa I want to talk to him. Walang response. Hindi tama yun. Ma-destroy ka yan. O, badiling ko will not accept him there. Baritoris will not accept him there. So, you cannot do it anymore. So, ma-trouble kayo. Makuha yun, bagaban yung buwa mo. Spiritual bagaban. Wala tawag yan? No. Yung ano ka sa loob lang? Fugitives. Fugitives ang labas mo. Fugitives from the law. Yun, sabi, fugitive as a church. You break the law, you will not correct it. You become a fugitive of the law. Si Esau ay naging bagaban. He was a bagaban. Kasi wandering. Hindi maganda yun. Spiritual, bagaban. Kung na, medyo bagaban sa ilong, pero medyo lias-lias. O, why na fundamento lang na. So, hindi maganda yun. May spiritual bagaban, fugitives from the authority, from the church, ganoon. Very dangerous yun. Spiritual wickedness yun. Hindi moral wickedness yun. You think you are righteous, you are spiritually wicked yet. Sins of the spirit, rebellion is a sin not of the flesh. Pride and rebellion is a sin of the spirit. Spirit mo yun. Okay, yun. So let's stand up and read the Word of God this morning. So beware of Joselito Justo. Unang verse basahin natin Hebrews 2. Hebrews 2. Una sa Psalms 50. Psalms 50, 23. It says, Psalms 50, 23. Whoso offered praise glorified me, sabi ng Diyos to David. And to him that ordered his conversation aright, will I show the salvation of God. Sila nga nag-offer, pagdayaw, niya nagahimaya sa akon, siling sa Diyos, kag sa iya nga nagatadlong sa iya paginawi. No? Ordered paadisod sa iya paginawi, nga magtadlong, niya pakitaan ko sa sang salvation sa Diyos. The next verse is Song of Solomon, 1 verse 6. Song of Solomon
chapter 1, verse 6. It says, "Look not upon me, because I am black, because the sun has looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me," yun ang praise, "they made me the keeper of the vineyards, but my own vineyard have I not kept." This is the same with yung 24 ng Proverbs na yung field ng slothful man nga puno sang hilamon kamon kay ginapabayaan nila. Ito sabi that they made me the keeper of vineyards. Pero ang sarili kong vineyards have I not kept. No? Pinagtrabaho sa ibang bagay. Ibang vineyard field, pero yaya vineyard na pabayaan niya. So hindi mo kusnan kagdamo hilamon. And then the next verse we're going to read is 1 Thessalonians, Hebrews 1. Hebrews chapter 2, it says here, from verse 1 to 3, "Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep." Malipatan natin sila. Dapat mag-atag kita sa dugang nga kaukod. Nanungod sa muta nga ato nabatian. Base nga malipatan natin sila. "For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward." Kasubong ang tag sa kapulong tinambal sa mga angels nga ni malikod kagantag sa disobedience paglapas na kabaton sa just nga balos. Verse 3, "How shall we escape if we neglect?" Yun ang word na neglect. Paano kita kapalagyo kung patumbayaan tayong dako nga kaluwasan? I-neglect nato. Which at the first began to be spoken by the Lord. Ang mensahe sa kaluwasan ta una ginhambal sa Ginoo and was confirmed to us by him that heard him. Kagin palikon sa aton sa mga nakabati siya, the apostles. And then the last verse we're going to read is 1 Thessalonians 5:22. 5:22, 1 Thessalonians. It says, "Abstain from all appearance of evil." Nya maglikaw kamo sa dagway sang kalautan. 1 Thessalonians 5:22. Maglikaw kamo sa tagsaka appearance dagway sang kalautan. Mangamuyo kita, our Father, we thank you again this morning for your word. Thank you for your grace. Nahatag sa among puso, kalituon. Nahatag sa among grasya, katindog, confidence to minister your word and to speak of them. Salamat sa inyong bulig sa amon. God, we honor you, trust you, love you more. Thank you. Thank you for your graciousness toward your people this morning. We magnify and honor you. For we will hear, follow your reading, and welcome your thoughts this morning as you lead me. Help every one of these, Lord, mag-atag sa ila, ma-enlighten sila sa pag-intindi sila. In the name of Jesus Christ, we ask again, Amen. Paliyog sa dalawa mo. Na the best doctor is yourself. Ang unang objection ng mga tao sa Nazareth when Jesus came to his place, na sabi nila, ano sa thought nila, you will surely say this proverb to me, na physician, heal yourself. Mga taga-Nazareth nga di nagdakop si Jesus, in-anticipate ni Jesus na muna ang ilang objection sa ilang una-una. Kasi rin niya, Jesus, niya, physician, heal yourself. Niya, kay to sa paginawi naton, sa aton conversation, sa aktual nga obserbasyon naton, katuon na natura.
na punto sa tawan ng obserbasyon na ang the best na doktor ang sarili ka. Kasi ang doktorya, dependent naman sa sarili mo. Ma-confess mo, makadto ka siya, makonsulta ka, kabisan bigyan kayo ng instructions ganito, pero you have the choice kung you follow it or not. Wala naman magawa ang doktor, yung mga medication ko, you will not cooperate. So the best one is you. May padugang pa, ikaw ang nakaalam kung bakit nagkaganon ang physical body mo condition. Alam mo kung anong ginawa mo sa lawas mo, yung mga habit mo, wrong habits mo, yung mga kinakain mo, ininom mo, mga activities mo. O kayo naman alam na. Hindi mo, if you will not tell the doctor, hindi niya alam kung anong cause, ganoon. So tayo, we have the choice. Kung gusto kayo magkasakit, hindi ka na gusto magkato sa doktor, you have the choice. So take care of your body. Yung mga wrong foods, do not huwag gumamit ng mga wrong foods, mga bad foods. No, sa observation ko, ang nag-cause ng malatian kalabanan sa mga processed foods, mga chemicals, processed foods. Yun ang nag-cause ng sari-sari na mga balatian sa lawas ng tao. Noon hindi pa uso ang butika. Noon bata ako, ang tao ay mga herbal sa ila bahay, mayroong mga herbs, gano'n. Ang butika noon, kay liit ng butika, hindi ang tao. Kapag sugod ng television, grabing promotion, synthetic, tawag yun synthetic chemicals na kwan, hindi natural na mga gamot. Kasi ang television, ang advertisement, yung commercial, grabing influence. Tawag yun Western medicine. Kasi ang sa China, Japan, mga Korea, hindi sila Western medicine. Kwan sila yun, Eastern Oriental. Tawag yun, herbal sila. Pero sa benefit ninyo, burden ko ito. Kay ang cost ng kay daming mga sa isang malatian karon mga processed foods. Soft drinks, drinks, mga lahat, makwan, pagkain na cross chemicals, mga manok, nga bulong, lahat, So yun, nag-accumulate. Kasi yung ginagamit palagi, nag-accumulate mga chemical sa lawas mo. So sa toxic yun. So una nga masira yung glands ng body mo. Nag-secrete ng mga chemicals na nag-regulate ng whole function ng metabolism mo. At masira yung glands mo, nag-secrete ng because ang mga organs mo yung masira. At masira organs mo, the next is your whole body na. Mamatay na yun. So, burden ko ito nga sabihin sa lahat ninyo na ang nag-cause ng sari-sari na mabalatian ngayon, sabi ng mga doktor ng lifestyle diseases kasi na-acquire yun kasi ang lahat grocery ngayon, lahat grocery. Isa ng mga isda sa lamod ng mga mansurya, ginasprayan, formalin sa lamod pala. Para grabe, very stiff ang formalin mag-preserve. Kada son, itsura yan ang as patarin kita pinaka-adlaw sa lamod. Ang mga porciner, so dito parang lawas, pero formalin yun. Kahit ang white rabbit, mas skandalo yun. Chinese ang manufacturer yun. Katagal na bata pa ko, white rabbit yun. Pero na-scandalized na formalin, kay laki ng proportion amount of formalin. Para for how many years? For how many years para hindi masira ang product. So, bibigay nyo yun, ina-open up ko yung buwan nyo para malaman nyo, budlay magkasakit, budlay. Now here, health is a very serious matter. Ang health na aalawas ta is a very serious matter. Kung hindi kayo nag-take care, wala kayong mga information ganito, so kahit hindi mo gusto, mangyari yun. Do not think na invincible kayo. The thing you're afraid,
Sana hindi huwag mangyari sa atin yun. Mangyari yun kung wala kayo tumar understanding at mag-manage ng inyong kinakain, ginagawi, activities ninyo. Kahit ang computer, internet, makasira yun ng mata, brain ninyo, ang radiation. So you have to use moderation. Everybody say moderation. Masira ang mata. May narinig ko information, punta sa doktor, doktor, kay daming mga children doon. Mga mata, nagpakukonsulta, nagaluha tungkol sa computer, internet ngayon. So be careful. May tawag kila, pumunta dito, kay laki-laki na tao noon sa Florida pa kami. Kay taas, laking tao. Pero 2 years na daw dialysis. Payak na sa isa. Kaya pag-start ko doon, may refuel lang kami sa dialysis room. Pero ngayon bata. Ngayon, kay dami na puno na, kay dami mga bata. Kaya sa akin, kasi may abroad sila US na kapatid, nagpadala ng mga grocery. Na grabe ko magkaon ng grocery. So ganito, sira ang iyang kidney. So please, don't let it happen to you. Na masira kidney. Pagka masira kidney nyo, transplant ang bagay yan. Wala naman kidney, wala naman pera kayo. Takes millions. Pagka masira kidney mo, dialysis, i-delay lang ang kamatayan mo. Yan na naman tayo. Huwag ka kwarta, dahil ka lang patay. Ikaw sarang isa ka 6,000, isa ka session. Maglambot na 2 times session kada week. Iba ay 3 times a week na. Si Brother John Vedrelio sa Kakuling, everyday na dialysis. Sa namatay siya. Kahira, very hira. Budlay kayo, bugad kayo. Grabing angus ang mind mo o magmasakit ka na. Plus, wala ka mo kasarang. Wala kita kasarang mamasakit kita. Wala tayong pera. May pera naman tayo, mga savings na ito. Kulang yun sa ospital at sa doktor. Please, take charge. Okay? Kahit ang Diyos partikular sa health ng mga tao. Tawa niya, sa Old Testament pa, nang ang Diyos bibigay ng law kay Moses. Mayroong moral law, mayroong sacrificial law. Yung mga halad-halad, sacrificial yun. Ang Ten Commandments ay moral law. Ang Adventist, ang nalaman nila ay moral law lang, number 4 lang. Na hindi ka magsimba ka sa bato. O ang law ay may moral law, Ten Commandments, at sacrificial law. Yung mga halad, mga baka, kadipon sa tabernacle. Doon mayroon din, hindi na nakakuan, dietary doon para sa diet ng Israel. Yung mga bawal na mga dirty na mga animals, yung dirty na mga kuan. Hindi para salvation yun, para sa health yun ng Israel. Sa New Testament, may freedom na ang tao sa pagkain. Kayo na lang mag-intindi kasi may science na ngayon. No? Naintindihan na natin kung ano ang mga hindi maayong na pagkaon. Kakaintindi dito sila. So, ikaw na patungod sa lawas mo, hindi ka magbalatian, ikaw mag-ibitar sa mga pagkaon nga makasira sa imong body system. Tama? May freedom ngayon sa pagkaon sa New Testament. Sa Old, dira niyo makita ang Diyos may concern sa health sa Israel. Huwag sila ginalaw pagkaon sa mga mahigko ng mga sapat, mga shells na huwag sila ginapakaon, mga wahimbis mga slow-moving na mga feces. Kaya slow-moving na mga isda, hinay maglakat, hindi sila kakaon buhi. Ang ginakaon nila mga patay, kag mga higko anon sa subak, kasasapak, halin sa merkado, halin sa kilit hospital, pagkilit sa yung mga pag okay, hinay sila maglakat, ang ginakaon lang mga patay. Misa ka mga tilong isda, mga buhi ang nila ginatakot, so tinlo sila. Mga limusan, mga muna, hinay, mga so mga nakaon ng mga mahigko, mga patay. Mga shells na
luwas kuntilo na lugar. Kung damo pamalay, hindi maayos. Hindi damo tao na kami, damo imbornal, damo suba, kanang hiko, ara suba, kanan. Lain sa Europe, Amerika, na suba din doon. Sa atin niya suba na free for all. Sa pati. Kaya radang tanang galubog na bako para ng mga pantat kagaluan. Mga types ng mga tao na mga mahigko ang ginafed nila sa naman. Tao gani balorang pantat na tao nyo mahigko na nagawayan nila ang mga lunang. Kaya ang tao daw isda. Kaya ang tao kung pantat kagaluan. Ang ginafed niya sa mataya, mga pornography, mahigko na fed niya sa mind. Kaya na pamatian na fed niya sa lunggan niya nga mahigko. Pantat mo. Luluan. Yan ang ginafed ng mga kaon. Mga tao, magtanang tao, tao ng isla. Wala nung ginagawi, mga kung sinong pantat. Higko. Naman sa mga ang papel ng mga shells, scavengers sila. Designed by those scavengers para mag-absorb ng mga tagaw sa lupa para hindi mapulyot ang lupa. Yung mga isda na slow-moving, mga scavengers ang nila role yan sa creation. Pero may freedom na tayo sa pagkain karon. Pero you use your common sense. Magangog ka mo. Mahal ako kakaon ko, pala kaon ko seafoods. Kung tanaan mo kung tindok na lugar ang ginagawa. Kaya kung damo pamalay, kung tayo, mga balatian sa mga tao, so mga sisina, tribli na, mga punaw, mga tais ang tawaranda, sa sapat, alin sa ospital, mga virus, mga gagaw, kung so if you will not take care, so mayroong mga lugar na matino, so you can. Pero, yun na, open mo yung understanding ninyo para magpan kayo. Kasi ang Diyos particular sa health. Pero ang mga pagkain para sa salvation yun, hindi para sa health natin. Kaya saan believers tayo, anak tayo ng Diyos, pero magkasakit pa rin kayo if you do not take care of your health, of your body. Kung huwag kagahangop sa pag-intindi sa mga bukang amayon kag malayo. Mantus karbud life. Now, would that to repeat, health is a very serious matter. Papatay ka rin lang kung ay kwarta. Pag may kwarta ka, maputo ka. Mangutang ka. So, harap may pwede man lang ka magkasakit. Discipline yourself. Nami mga natural foods. Mayroon sa unang mga utan. Para na malayo ko sa sakit. Kaya mga sakit kami affected man. Pamilya affected. Kanan, pinitrato lahat ang pamilya. Church affected din. Kami depressed din. Anong gano'n. Hirap ka kadamag. So, okay, nintindihan ninyo? Yes. Good life. Ako ganit, tubig ko sa subong. Sa spring na lang ko kumuha. Chlorine. Ala everyday, from morning to lang, chlorine. Maglawig na, nasupot ang mga chemicals doon. Hindi maganda. So that's the reason tao. So 50, 60 is cripple na. Kakalang kita tao na durat 80, 90. Si Balidyo sa muna, story sa kami tao kita sa umasang bago. Napaktabi edad ko. Yan ang mga 70s ka, tao ni mga sobra na 100 na ako. Yaran ka manguran ko, 68 years old. Okay? Okay na. Kaya nga, bisyo. Sekreto yan, why sa taon sa karinderiya? Kontaminasyon sa mga public na di mo gasan man. Sa inyong kape, why sa grocery, natural. Kaya panatol ko sa garden. Both may napasahan sa siguro. Kung may mga seminar sa nga nakuha. So, he went natural. So, nagdura niya itong pagsipas. So, kuha nyo. Kaya kung hindi ka nag-ibitar sa pag-aabusador ka, habit mo, isisip sobra, mga manok na mayroong danger sa always manok. Talagsa lang, huwag palagi.
Yung hormone nga injection para dasig naman. Dasig magtubo ang muscle. Wala na 1 month ngayon. 35 days. Hormone ang binira yun para dasig punod. So, ma-accumulate yun mga hormones. Yung labas siya, mga growth. Growth kasi yung hormone na pakwa ng mutate ng cells. So, nag-mutate na din, hindi na makontrol. Nag-mutate siya, ang yung growth ng cells. So, please be careful. Hirap. Kita naman ninyo budlay ng sakit. Kita yung mga malatihan mga TB sa patumbayan na sa lawas nito. Huwag ka magkaon sakto, lawas yung patay nyo, you're killing yourself. Yung overwork mo, pulaw mo, bisyo. So, ma-weaken yung tuberculosis. Nandiyan na mga panyon kasi mayroon na. Pag weaken ang resistance mo, maaalsa yan, tuberculosis. May pundo tayo contaminated tayo. So, take care of yourself. So, talagsa lang. May mga cases ko masakit. May bata dito sa Ilan Israel din. Mga bata na patay, cancer, gabi. Hindi sa magkauliban, manok. Everyday manok. Chicken fries. One is hinaplos Sister Donami sa Tapuling Church. So, may kalambot man. Sobra lang 10 years. Grabing growth sa lawas. Hindi sa kakain ng iba. Chicken lang, fries. Chicken fries. So, yun, continuous on your cancer. Kasi mga chemicals doon. Kahit mga ipinamig, batit mo, pinamig, talagsa lang. Kung mayroon lang pain, huwag nyo palagi gamitin yun. Masira yung kidney nyo. Tested and proven yun. Kaya lang wala nag-akusar. Kung ifad, okay lang. Kasi income. Okay, dami sa sarili ko na, personal lang. Kila ng tao, alam ko naman tayo sa malalaking mga tao, sira yung ifinamit. Taxi driver, fatigue ang lawas sa akin, gusto niya pa mag-api-api sa gabi, hindi pa uli. Mag-take lang ng pinamit para matanggal yung mga kahoy, para sa gabi, happy-go-lucky pa. So, ito si Julie ba sa Florida, transfer yung kidney yun, patay sa pinamit. So, isa itong benepisyo na makuha din sa church na ma-educate kayo, ma-inform kayo. Malaman yung mga informations na very beneficial sa buhay ninyo. Kaya hirap naman. So, train yourself, change your habits, change your lifestyle. Mga soft drinks, magsira ng pancreas. Yung pancreas, ayan yung produce ng natural insulin. Yung mga unnatural juice, factory juice, mga artificial drinks, soft drinks, masira yung pancreas. Yung agda ng may glands doon, secret ng natural insulin, dissolve ng inyong converted foods para makapasok sa inyong body cells. So, kung masira yun, hindi na sa makaproduce, automatic. Ang amount ng insulin. Kung damo kaunon mo, damo ng insulin din. Kung due type ng insulin. Automatic yun, brain nag-trigger. Kung masira na, insufficient na. Mga diabetic na daw, insufficient supply of natural insulin. So, kailangan sa labas, i-inject ang insulin. Mahirap na yun. Kasi hindi ko alam kung isang insulin i-inject. Kasi kung minsan marami kayong kinain, dapat marami din na insulin. Jutay. So, mahirap na yun, mag-dependent kayo. So, ang mga soft drinks naman, I suspect na nilalagyan nila ng mga drugs yun para ma-hook ang mga tao. Alam ang mga tao, soft drinks, ma-hook. Ma-hook ko yan. Ako, nakagi ko hook sa kape, nakagi ko hook sa soft drinks. Hindi na akong busog, buhay ko pa cola. Very, very cold pa. Nagtrabaho ko noon parang ng grocery, gano'n. Daw karinderya, yung mga grocery sa Diaz noon, ngayon sa Neco.
Doon, araw-araw, prayer. Morning, papulas, sa udto, sa gabi. Hindi ka na mausok kung magkapi ka, hindi na may mukog ka kung hindi ka magkapi. Makahook yung mga bagay. Sabi ni Paul, sila niya, though I am free, and yet I don't want to be bound by any. So, yeah, even though I am free, pagkain free na yun. So, don't become a slave of something. Don't be bound by something. Keep your freedom in your independence. Yun, para wise tayo. So, inontat yun. Kape, inontat yun. Yun. Sigarilyo, cancer yun. Alam na yung gobyerno yun. You know, tax, income, kami pa. Trabaho, yung industry, yun. Sa Singapore, ban yung mga soft drinks yun. Alam ng gobyerno yun. Ban ang lahat na soft drinks yun. Mga artificial drinks. So, you know that. So, you cannot rely on the government. Take charge sa iyong sarili. Di ba mahirap magkasakit? Hindi natin gusto magkasakit. Kaya ang appetite natin, kailangan take hold of your appetite. Hindi maganda sa mga anak ng Diyos na you become a slave of your appetite. Tama yun. Kailangan moderation, get control, take charge of yourself. Para huwag kayo mahirapan. Okay? So I'm not telling you may dumili pa kami, hindi. You use moderation sa lahat na bagay. Kahit na mga gamot yun, kailangan kong medication ka, kalay ng patubig. Yung ka mga herbal para masunod ang imong kidney nga ma-cleansingan. Kasi yung mga toxic kidney lahat yun. Maagi sa kidney yun. Pag kayo drink more water, mayroong mga herbal I can advise to you para magtindok ng inyong mga kidney. Yun. You just ask me para I will tell you, guide you, para makuha. Mahirap na. Ang problema, ang gasto, ang pain, ang mental anguish, ang kukuhan, isolation, so depression, so minsan lang ka mag-visit sa iyo, hospital ka na, ganun. So nobody can stay with you always, you know. So ang loneliness nandiyan. So God wants you to take charge of yourself. Huwag lang pagustuhan mo lang paglingon mo. Hindi ko lang master ka. Kung di mo makaya, fasting is the one para makuhan kayo yung captivity naman. You fast. Matamaton mo lang 1 day, 2 days, gano'n. Para ma-discipline mong system. That's the way to fight the flesh. Fasting and prayer. Okay? Ako nyo nambal sa Biblia, maturan niya. Hindi ko na anong kakatabo, kung anong tungkod sa lawas, physical condition na. Kay health is very serious matter sa physical na condition natin. And then what is true sa physical ay tama rin sa spiritual na bagay. If you neglect your physical condition, magkasakit din kayo. Kasakit ka din. Why mo ginatagaan attention? Pabayaan mo lang pagustuhan. Kahapon may bibisitahan kami ni Sister Janet, nga friend ang asawa. Kaya gusto sa asawa, kaya husband katuwa naman kay cancer. Grabe, 3 packs a day mo. Sigarilyo. Kung kapulaw ka sa namatyan, palagi sa napulaw sa namatyan, 8 packs. Santo. Tingalay, daalay din. So may nagtubo, nagpukul. So wala lang dugay, gabi din sa kambal. Ang yadila, twist ng yadila. Kahuribol. Miserable in situation. You see? So, mga anak kita sa Diyos, don't fall on that. Calcium, sira. Lungs mo dito. Mga bata, gamit kayo ng moderation, internet, use it correctly.
Use it correctly. Huwag ng abuse. Sabi ni Paul, ari kita sa kalimutan, but not abusing the world. Corinthians. We do not abuse those things. Gamitin mo sa tama yung educational benefisa. Huwag nang ng mga lahat na worldly na program doon, bandibilis na mga program doon. Huwag na mga sinful na mga program doon. Television, ganun din. I would advise you, wala naman ang magamit na maganda para sa television. You sell your TV. Turn it into money and use it for your livelihood. Na lahat naman doon, worldly, sinful, lahat, showcase. So, na nagpa-drain ng spirituality ninyo. Lahat, kayo, lahat ng mga hindi magaganda, yung mga kayo nandun. Kita mo doon, so nag-drain ng spirituality nyo, nagka-carnal kayo, nag-worldly kayo. Kapag worldly kayo, so hindi mag-grow spiritual life nyo. Hindi ka bloom, you are not growing strong. Kaya kasi drain kayo. Spirit will mag-drain. Prayer nyo mala, worship nyo mala. Kaya lust of the eyes na yun. Kasi worldliness is lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. So nag-drain. So kaya hindi mag-bloom yung spirit ng Diyos buhay niya kasi like a carnal state. Struggle yung worship niyo, mala. Okay, lahat lang na panin. Yung pabayag. So yung mabugnaw kami. So yung wala kabugan ng simba kaya nga spirituality na worldly ka ng carnal. Yun ang epekto. Parehas gid sa physical condition. Kung ay kagalikaw sa mga malain sa lawas mo, magkasakit, magawikin ka, magaluya ka. Suli, magadalman ka. Hindi ka mamati, mga admonition, laygay. Design gid. Tanan ka mo, mayroon ka mong experience yan. Paano ka-develop lahat yan sa lawas? So, spiritually, ganon din. If you care for your soul, your life in God, you care for your salvation, you care for your eternity. There are things we have to give up. Kasi, para hindi kayo spiritually become cold, dead. Kung ay kagabutang disiplin sa buhay mo, mangyari sa iyo ang hindi mo gusto. Doon wala, kadto ka mo sa hospital, kita mo tawag ng itinigil. You have to take lessons. Yung nakita nyo sa paligid nyo, neighbor nyo, ibang tao. Tanggalin niyo ng mga thinking ninyo na invincible kayo. You got to be realistic. Tama? Be realistic. Tanggalin mo parang sila I do not believe nga ako maganon. Yun. Hindi tama yung di wise yun. Nobody is invincible dito. If you don't observe wisdom, you don't apply understanding, and you don't exert some degree of discipline, good na magbalatian ka, good na kakasog. Hindi ka kasi nga, nakataw! Yawan ka. Yawan pa ngamuyo pag tuo, yawan ka pangitan ng Diyos. Yawan ka, luot pa, pray God. Yawan ka, pangitan ng Diyos. Huwag ka malang guts, kusog, confidence to seek God, ay mag-ibag ka kay kapuyan. Yun, mahirap. Kami ng mga pastors, grabe atsagan, we can feel the strain. Makita namin yung case mo kay lalim, kay bigat ng case mo, condition mo. Grabe, we take burden for that. How are we going to approach God? Paano namin ma-produce yung very intelligent na prayer para to touch the Lord for you? Hindi na pwedeng mag-blag-blag ka lang sa Diyos. You have to approach, you have to think, seek God, analyze things, and devise your own prayer. Now, very intelligent the prayer that you can touch the throne of God. You can touch the heart of God.
for the case. I have seen miracles in the ministry. Pero kadami ding nagkasakit nga kahit anong pray mo, i-pray through mo, hindi gumaling. Namatay sila. You see? Mayroon na heal miraculously. Yung magkidami hindi na heal. Nagkalamatay sila. We do not know the will of God. It's mine. You see? Kasi iba naman, hindi do not take care naman. Kaya pagusto lang sila. Pagusto lang ang pagusto. Kung ay sila realize yung mga consequences. Lahat ay may mga consequences yun. Sa science, ang principle yun, cause and effect. Science yun. Bakit nagkaganon? Science yun. So, may cause yun. Nag-cause. Kaya approach para hindi ka magkasakit, mayroong magandang approach, prevention. Hindi ang medication. Prevention. Diba sabi nila, an ounce of prevention is better than a gallon of ipinamit? Gallon of medication? Wala naman tayong tira eh. Kay mahal pa naman ng mga gamot ngayon. Kung pwede ba lang maka-evade kayo, mayroong daan dito eh. Kinanglangan ng discipline sa sarili mo. Hindi naman maganda wala kayo control sa sarili mo. Yun naman na yun. You are being mastered by something. You are not a master of your own life. Hindi tama yun. Binigyan tayo ng Diyos ng faculty, diba? Intelligence, gano'n. Para maka-edit heaven. Will, yun, gano'n. Choice, yun. Hindi naman tayo ginawa ng robot. May will tayo. Isa pa yung mabigat na issue ni Juan, Joselito Diyoso. Ginagawa sa daw ng robot dito. Diyos lang ma-judge sa iya possession. He's very bad. That is very unfair. Hindi alam kung anong meaning ng robot. Sobra-sobrang possession yan. Because na-offend hindi sa gustong tudluan. Lain po siya tudluan siya. Sino kang hindi tudluan? Gapatudlo gani ko. Bigan si Mano, mga American ministers din nga nag-seminar minister. At tawin niya. We want to be taught. Hindi mo alam mga bagay na hindi mo alam, di ba? Do not ever become conceited. Yung conceited na kayo. Grabing opinion mo sa sarili mo, exaggerated. Deceive kayo yan. You're deceived by yourself. You don't live in reality. Deluded kayo. Deceive yun. Paburo ito ni Satan na mag-deceive kayo. Satan, he works in your mind. The mind is the battleground. This is the word of God. Where he works, God works here. Through here and then here. Satan works also in the mind of the people. Hindi na our only chance ni tayo mag-deceive. Keep ourselves teachable before the Lord. That's our only chance. That is our only salvation. Remain teachable. I can be deceived. Anybody can be deceived. You cannot underestimate Satan. Satan is a power also. He has been a conqueror also. From the Garden of Eden, ang mga yun, dinamatay. Yung experience siya mag-destroy ng tao, manipulate ng tao, physical senses nila. Yung mind ng tao, grabe sa mag-arrange ng mga circumstances. Mag-manipulate ng physical senses ng tao, environment, yun yung mind ng tao. Our only chance of salvation is remain humble sa harap ng Diyos and remain teachable. Hindi ko alam kung na-deceive na kayo. God, because of the office, I may discern. Makita ko because of the office, the ministry. I don't do it in my capacity. It is because of the office. Shepherd kasi. So I can see you wrong. Ganon kayo. Hindi kayo tatanggap ng correction, admonition, ganon. Hindi naman kayo kinakigan. Wala. Brotherly yun, fatherly yun.
Godly admonition yun. If you cannot take it, wow, paborito ni Satan yun. Madeceive ka ni Satan. You think you're righteous, you're right, you're good. No, ito ay ang rule of the faith. This is the one that rules us. Dito makita ko ng tao ay nasa mapa ka. Nasa correct direction pa. Even you talk, we can say that you're out of the mind of God. Nag-ooperate ka sa physical senses mo lang at human reasoning. Kuha nyo? Lahat na tao, except they have the Holy Ghost and they are some degree of spirituality. Lahat na tayo nag-ooperate sa kanilang human reasoning at through their physical senses lang. Kahit anong kagandang ideas, human ideas lang yon. Iba ang spiritual truth, iba ang spiritual wisdom na binigay sa Diyos. Kaya robot, ang Diyos nila ganun, that's very unfair. God judged it for that. I won't take that. So sabi ng Bible, now how can we escape? Hebrews chapter 2, verse 1. How shall we escape if we neglect so great salvation? Na paano kakapalagyo spiritually rin isang judgment kung patumbayaan ka, pabayaan ka, parehasang field ng slothful person, pinabayaan niya o Solomon. Parehasing sa Solomon niya, they may be the keeper of the vineyards, other vineyards, but my own vineyard. Ang vineyard ay symbol, nag-represent ng imo pagtuon, relasyon sa Diyos. It is your field. Kubra ka to attender sa ibanto, bantay sa ibanto, katulog sa ibanto, imo yung vineyard. Hindi mo na asikaso. Imo soul, mo relasyon sa Diyos. Imo spiritual life. Mga niya mati ka mo, sabi ni Paul sa Hebrews, niya, take heed. Niya, take heed. Niya, what you hear. Niya, the word of God. Niya, baka makalimutan mo. You let them sleep. Mabuhian mo at balintan mo. Kaya pagka makalipat ka na, yung biyahe ng thinking mo hindi na tama yun. You should and we should be guided by the counsel of the Word of God. Yun. Kibalipatan mo. Ibang na tao, sila sa doktor niya, ang akay mo, nagabanog na sa kuhan, sa tanduay, whiskey niya. Wala naman ito, sabi you stop it. Kasi yung doktor, very kuhan sila, baka ang tao ma-offend. You stop the, you stop the cigarette. Most of the time, sabi ng doktor, hanggang nag-anon mo. Yun, parang ma-offend ng tao, lifestyle. Kung ang honest yan, dapat stop yun. Kasi yun ang cause Yun ang cause na for how many years, gano'n, ang labas niya, gano'n, na-damage ng atay. Yun. Kaya dapat ma-stop yun. Kasi yun, may mga reason naman sila, ihitik siguro sa profession, gano'n. And then, they care also, yung mga pasyente, baka ma-offend. Mga sensitive na mga lifestyle na tao, very sensitive yun. Yung mga mayayaman nga tao, they are very proud. Very arrogant. Hindi kayo maka-touch ng gawin mo lang ang obra mo, huwag mo yung touch mo. Yun, mga tao, arrogant, yun, mga proud. Kaya dami yun sa society. Pero isi, kayo na mag-exercise ng judgment mo. Ito pala ang cause, I'll stop this. Don't wait for the doctor to tell you. Huh? They will not do it for you. Except you volunteer yourself. See, may limit sila Kasi they have to respect things sa ilang pasyente. Pero kayo, the best doctor. Kayo alam mo kayo kamong gabatyag Kada inom mo, sakit yan ko Kada inom kada kaon ko sa ulo, laing matyag ko Nagangingin ulo ko Gahabok tayo ko Gahabok arthritis ko Gasakit ko Kada kaon mo sang damo, uric
Kada kaong kumunggo. Gahapok ang telko niya. Igos pato siguro. Ibalik ka, doktor. Ikaw, you can doctor yourself. Ikaw ang gagawin. Ikaw ang gadala. Ikaw ang gabatsyag ko na ano. Kada kaong sagot ang panilagi ko na nag-efekto sa lawas mo. So you stop it. God wants you to exercise your will for your good. Exercise your choice, power to choose, to take care of yourself. And your body is not yours anymore. You are more, we are more accountable, responsible to God. Your body, your life is no longer yours. When you are born of water spirit, your body becomes the temple of God by the Holy Ghost in you. So it's not yours anymore. We are bought by a price. We are indebted to Christ. So His grace to live our life nga pinili niya kita kasi. He bought us, tama? He redeemed us, ransom. Binili niya tayo, slave tayo. Parang mga negro tayo noon. Early time ng Amerika, pinagsiod ng mga British people sa Africa. Kargas galyon. 3 bulan na biyahe sa Atlantic. Dalon sa New World, Amerika. Kapag abot ito, may mga kadina tanan. So, dalon sa slave market. $20 kuniwang. $18 kung tigulang na. Kung hubin kang maskulado, ang pinakamahal, $30. Slave trade, mga negro. Yan ang story bakit bigay dami ng mga negro sa Amerika. Noon, beneficial sa mga landlord yun kasi yung mga plantation nila. Slave yun, walang sweldo yun. Walang rights yun. Nagtrabaho ng plantation ng mga Amerika. Pagka magkikulang ka na, luya ka na, dalaw ka naman sa market, ibinta ka muli, doon, ready kulang na. Wala nang kuhan sa iyo, wala nang bibili sa iyo. Gulang, yung puslan. Pagbakalas na, karga na sa wagon, dalhin how many miles kung saan sa mga street, saan mga kayo. Dito, buyan, wala. Si Abraham Lincoln yun, nag-emancipate ng slavery. So he's the hero. He treats people the same, human beings. Yung mga white people kasi may contempt sa mga black people. Yun. Karoon na yung problema nyo ng mga negro. Noon, beneficial. Ngayon, naging problema, social problem. Yung mga error, hindi tama, may consequences na yun. So, amo kita sinahalimbawa, mga slave tayo ni Satan. Kanan ka bisyo, sa kalimutan, sala. Binili tayo ni Jesus. Binakayo tayo. May araya gatling ng mga Americans, kaluluoy na sa imo kasi kuwan ka na eh. Baklon ka pati kagay, arado muli. Sabi ka, kawawa na siya. Pero mga merciful na mga Americans, gatling Americans, they will buy you. Pag-buy si mo, boy, anya ka. Yeah, don't become slave again. I bought your freedom. Sige, mga boy, tayo mga. Tingin mo na na sa lamang pa-eslavo kaniwa. Grabe na luoy si mga gin, bakalya ka, tapos kuskin mo yan. Yun ang ginawa ni Lord Jesus. May bilang. Slave tayo noon. Slave. We do not want, pero pinatuso again. Sa akin, hindi ko gusto ganun, pero mayroon force na bound until the Lord Jesus deliver us, linuwas kita. Binakal tayo sa poder ng Satan, iyadunin lang, and then torn us free. Ginawa tayong free, hindi robot. He torn us free. Purchase property tayo ni Jesus Christ. The church is God's purchased property. Gininluwa niya, dinaran, why not utang? Tungkol sa niya, kamatayan, kadugo. He set us free. Praise God. Thank God forever.
Now we can feel the freedom inside. There is no force na nagkakuan sa atin, compel sa atin. Diba? Diba? Wala nag-enslave sa atin. Mga thinking ta free, spirit ta free. Wala pala nag-bind sa atin. Gusto ta mag-praise, we are so free to praise the Lord. Ganoon, walang force na gumaganon sa atin. Walang power na kaya mag-pull away sa atin. We are so free. Except you allow it. Oh, yun. Oh, if you don't allow people to stop you, nobody can stop you because you're free. Do not allow Satan to hinder you, stop you, kasi free kayo. Satan, I'm free. Jesus bought my freedom. I don't want to follow you. I want to follow Jesus. He's now my master. You assert your right. You speak mo yung truth. The blood of Jesus and His blood, binili ako. You cannot enslave me again. Hindi na pwede maging servant mo ako. Hindi na kayo mag-exercise ng power mo sa akin. Hindi ko mawahin power, influence mo sa akin. I'm free. Kasi ang tao na hindi free, hindi happy. Diba? Kung hindi kayo free, persuaded, kayo happy. Kahit dito sa labas kayo, pero may mga pressure, may mga power na hindi kayo free. You are afraid of something, you are not free. Who are not afraid of anything today? When the Spirit of God comes to you, you feel so gloriously free. There are times kanina parang kaka-worship kasi mayroong mga power na so you suppress pang Spirit ng Diyos, when it comes, it touches you, grabe, it sets you free. Grabe kay kuha ng praising mo ganun. So alive. So do not allow things nga maganon. Your bodies becomes the temple of God. Responsible tayo to take care the temple of God, our body. You care for your body, the Lord cares for your body also. Kasi your body is God's property. Temple na yan. Ang heart mo ay trono na ng Diyos. Kay ganda. Trono ng Diyos ang heart natin. Jesus dwells here. What a blessed truth. No? Yan. Yun ang totoo ng Christianity. Hindi yung programa, malaki na simbahan na hindi. Ang totoo Christianity, yun, Christ dwells in you. In the form of the Holy Spirit. Ito ang mangyayari. These are the things people will fall into. Kung hindi nila ginatekin ila spiritual health, they will fall into different conditions, spiritual conditions. So, i-enumerate ko, yung tingnan nyo kung saan dito ang totoo sa iyong kondisyon. Ito una, if you do not take care, your health, saring balatian, maabot si Mulawas. So, if you do not take care of your spiritual life, huwag mo paiway ang nagapalain si Musquad. Ito, mahulog ka sa unbelief. Pero isa na nung hambal sa imo, hindi ka napati. Isa na nung mabatian mo, hindi ka nakapati. Wala na effect ang word of God sa iyo. Kasi ang unbelief ay nag-sit in. So, sa attitude mo nga baliwala. Mawala yun, mamatay yung faith sa iyo. Bulos ang unbelief sa iyo. Budlay mong kalon. Yan ang pati. Gambara yan, wala, sira pa na yun. Very dangerous yun. Then, mahulog ka sa rebellion na, rebellious ang imo attitude, spirit mo. Rebellion is a sin as witchcraft. Yung masurana, witchcraft yun, pareha sila ng rebellion. Curse. Then the next, mahulog ka sa pagka-disobedient na nga attitude. Nahulog ka sa manong mga tao nag-ooperate sila sa principle ng disobedience. Ang tama, ministry, member man, you should operate sa principle ng obedience. Pero, ang yun, iba ay nag-operate sa principle ng rebellion. So, liable ko siya deception yan. Then, kadua, ito,
very dangerous. Romans chapter 1, the last verse. Because they did not like to retain God in their knowledge, God turned them over into a reprobate mind. Pangod kay they did not like to retain the truth, knowledge about God sa ilang mind. Knowledge, truth, ganito. Mga nalaman mo, you don't want to stay there kasi yung nag-hold sa iyo. Kompleto yun sa desire mo. So, gina-push out nila ang knowledge about truth and about God. Kung yung ginawa ng tao, ginasikway nila ang knowledge about God in their mind, so God will turn them over into a reprobate mind. That is Romans. Very dangerous. And then, mag-reprobate mind na kayo, wala na kayo sense of right and wrong. Kayo na lang nagkama. Chapter 1 yun. Chapter 1. Ito, chapter 1, verse 28. And even as they did not like, 128, to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. Verse 28. Yung preacher American sa seminar na tinanaman, Barry Phelps, Robert Phelps, siling niya, if God turned you over unto a reprobate mind, you are not coming back. Pagka ang Diyos nag-turn na sa imo mind, isip mo sa reprobate, you are not coming back to God anymore. You're being reprobate in your mind. Will lead you away from God. Will lead you away from church. Will lead you away from the truth of the word. Kasi contentious na kayo. Ang patihan mo lang, iyon mo na lang thinking. Iyon mo na lang sarili ginapatihan. Ang ginasunod mo, iyon mo na. Sabi mo, simba ka, o imo na lang na gusto, kag imo paagi, kag imo na na thinking ang ginasunod. Hindi ka na mag-submit, magbaton sa gina. Kamagamit authority, hindi ka na mag-submit authority, imo na lang. Ang hindi mapatis, imo, i-condemn mo. So that's very wrong. Why not sense of right and wrong? Wala na. Common sense, spiritual sense, no more. Reprobate. Gawin na gusto para sa iya. Hindi na siyang kasubuan. Maplastar, explicar ka, hindi sila. Siguro, iba sa inyo, naka-experience sa encounter ka mga tao sa mga. Yes. Budla yan. Kasimple nga mga bagay, makatulong sa, ginawa. Yan nga mati. Huwag na sa isang simple nga truth, right and wrong. Iyalan yung hindi mati. Aray! Pwesa. That's very bad. Bala mo tao yung real saint pa. Real saint, real sheep. Karnero, ano lang karnero? Karnero. Di sa ano nagka-shepherd, diba? Si Jesus was the lamb. Naguyod na sa Kalbaryo. For you, just dapat tumulong ka, sheep-like kayo. Real saint, real sheep kayo, sheep-like kayo, yung karakter mo. Hindi kay rebellious kanding yun eh. Tama? Tudluan na yung pati, alis ka. Huwag ka pakabati sa kuwan, alis ka na. Hindi, sheep yun. Kanding yun. Kanding may sungay. Andang ka, kung tao kanding, kaya sungayon na ang sheep niya will follow. Hindi lang sa mag-follow kung hindi niya shepherd. Tama ba? Very simple truth. Kayo judge ng sarili niyo kung ano kayo. Kung hindi kayo gusto magkarnero, I don't know kung ano kayo.
From reprobate mind, I have seen people, I doubt, I'm afraid. God, ang Diyos siya mo ang nagtugyan, nag-turn sa ginamay ng mga reprobate. Ang danger yun is, sabi ni Brother Phelps, when God turn your mind into reprobate, you are not coming back anymore. Sa church, sa truth, sa Diyos. Kung di tayo nag-error, nagtalang, may pastor yung makaguide sa akin. Wala yung tawag tugyan sa Diyos. So very, amo na kuya, I would rather mantos ko, pabos lang. Bisan daog sila, sige lang, pabos lang. Maraming nila kong sobra. Ipo lang ko, pabos lang, saludom lang, tuson mo lang kananga, kan-fair, kan-just, pabos lang ko. Ako ba kaintindi, kabalo sa mga butang, pabos ko. Ako traidor sa artista. Basta niya lang ako magsubra. Kaya nga mas madula ko ang Diyos as my friend. Tama ba? You, Wally, very great na Wally. I'll preach it to you. I have the help of God, I will repeat to you the one. Kung ano ka-importante na the Lord God should be your friend. Isang punto lang. Dapat, bakit kailangan natin ng Diyos ay friend natin? Kasi ay limited tayo. Kahit strong kayo, isog kayo, limited kayo. Kahit kusga na kayo, mayaman kayo, limited kayo. There will be things that will make you afraid. Tama? Tama? Isa ano mga kawan, may mga bagay, may mga butang na you will be afraid. So that's the time you need a friend. And that friend is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I do not call you my servants anymore, but I call you my friends. Wow! Let's clap our hands to the Lord Jesus. So please be careful. Kaya maglambot ka mas puwen, hindi na po kapulig sa inyo. Para ka masakot sa Diyos. May mga tao, si Baligan sa una, gabihan sa church, ang tao na nagkatigan sa Bill Church, pag-start niya sa dito nung ngayon, preacher noon, buligan sa Tigayon. So ulit na church sa simba na sila, ari simba na imo na, ang pastor, nag-lisensya sa iya na malakat na sabiyaan niya. Why? You help me much. Yeah, I was a preacher before. I know God has cut me off. I cannot stay here because I'm going to be a hindrance to the Holy Ghost. Wow. Delikado. Bala naman, preacher sa pamilya, sa mga di. Kaya ako magtineko di mga hindrance ko sa Holy Ghost. Kaya kabalo sila sa mga oracle sa Diyos mo. Kita din sa Pilipinas, ulihin kita. Balanta lang, apostolic doctrine, one God, plano salvation, o takbalo sa mga principles, ang mga oracles ng Diyos nga grabe mga dami. Do not become overconfident. Isa na nga bless ang Diyos, you stay humble, you stay submissive, you stay obedient. Never fight the church. Never talk against the church. Yes, kaya kagbalo sa gasubrakan. Kaya balo kung cut off ka na sa Diyos. Kung cut off ka sa Diyos, hindrance ka na sa Holy Ghost. Very bad yun. Sabi mo, anay, kung grabe ka nga asset sa pagkalagdan. Gusto ka magtadayaw. Ginadayaw ko ito, yes, Manila mo. Kaya correctional, hindi, magkabalo hindrance ka. Hindrance, bisan libro yan, sa ako sa iyo. Be careful. I'm the man, I'm the person who can help you. I'm the man na makatanaw sa imo, lakat sa Diyos. Ako tao kay Chindi, tungkol sa office, kundiin ka na. Kung ano ka spirit, arasan, spirit sa Diyos, spirit sa Yawa, I'm the person, tungkol sa office. Ang kilala ko sa iyo. May kapalo may hindrance ka. Tubiran ka mo sa truth, physical truth,
Ang kanding, impon mo sa panong sa karnero, hindi kasaho ang karnero. Ang baho sa kanding, hindi kagwanta ang karnero. Saka may kanding, makaimpon sa ila, naplagan na. Isa lang ka kanding, makaniro ka, lahat ka. May bagsak ang sa loob nyo, putangin kanding sa dalawang balay. Kagwantang bagsak ito. Kung tao ka nga kanding, di ka karnero sa Diyos, gantos ang mga tumulo sa iyong palibot. Nainit yung ulo nyo sa akon? What's yun na? Hindi ka mo matudloan? Sino makabulig sa inyo? Oh. Salamat kung may ministry, may pastor, may church. Tanaw. I feel the Spirit of God today. Tapusin mo na yun. Ito pa. Reflect. Mahulog kayo sa condemnation. Mahulog ka mo sa damnation. Mahulog ka mo sa hypocrite. Mahulog ka become lost ka mo. Kung huwag ka mo ga-take sa spiritual condition. Madisip ka mo. Mahulog ka mo sa imo. Mabaksalahid ka mo. Malyokwan ka mo. Alaba ka mo. You become cold sa inyong worship. You become even spiritually dead. Mamatay kayo spiritually. Makompromise kayo. Makompromise na yung panitutuan. You become weak. And then you become a defeated Christian kayo. Hindi na kayo victorious. So you become rejected. Maturan. Ito pa, cut off. You see, Romans meron, Soche meron, Revelation meron. Ginakat off sa Diyos mga tao. Mag-quench kayo, mapalang kayo. Spiritually blinded kayo. If you do not take care your spiritual condition through the help of the ministry, church, the Word of God. So, mablinded kayo spiritually. You become unfruitful, hindi ka mabinungang. Hindi ka na victorious na Christian, mga kaukuran. Hindi ka na defeated. You become unfruitful, you become unfaithful na. You become even lost out with God. And then, you will be out of the mind or wills of Diyos. Mamisled kayo by the people, other people. Yung mga binabasa mo, makamisled sa iyo. You become under curse. And then, ang labas mo ay maging false brethren ka. False Christian ka na. And ito pa, you become false teachers kung gusto mo magtudlo ka. False teachers ka na. You can become false prophet. And then you become false Christians. Then you fall into error. You become captive by the enemy. You become bound by the evil spirit. And you become iban, they will become possessed by demons. And then, iba ay spiritually bankrupt ang labas nila. So, mainwa mo, upahan mo, hindi ka mangintingas. And then you become carnal, you become worldly, you become a hindrance sa church, you become offended, motoran. So, iban na ako, kasandrad man sa imo, you become confused, and become discouraged. So, pauli ka mo, kuhaan yung leksyon ng physical condition mo. Kung anong kapalain sa lawas niyo, aragis pagkaon. Kasama kayo inom, ginagawin. And stop those para mag-ayon yan. Spiritually, ganun. Parehas yun. So, take care of your spiritual condition always. No? You stop, you change all those mga error, hindi maganda para sa spiritual life. Kailangan mag-pray kayo, mag-sorry yung prayer nyo. Ang prayer nyo at worship nyo, dapat struggle na you find it hard to touch the Lord. And when you touch the Lord, you cannot go deep and then soar high, you know. Mayroong naghihintar yun. So you make repentance ng mga sari-sari na mga sala sa mga lakas. So you repent of those para mabalik yung worship ng you soar high to the Spirit. Shall we stand and worship the Lord? Glory to God.
worship sa Diyos. Glorious na mag-rise, na mag-soar. Hindi na glory ko, walang hindi ang dala of the Spirit of God. Tunay na ma-refresh na yung soul mo, yung mind mo, mag-clear. Hallelujah, hallelujah. God Almighty, thou art our strength, thou art our glory. Hallelujah, hallelujah. We love to be near to you, Lord. We love to be close to you. We like to be full of you, full of your Holy Spirit, your holiness, in your sanctification.
kabuhi. Makuhan yung inyong relasyon sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. 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 And we'll search. Sing hallelujah. Sing hallelujah.
kalumagan, kalayaan kita. Thank you so much in Jesus' name I pray.